Bigay natin yung pinagawa na cellphone, yung Samsung A12. Ito yung may-ari ng Samsung A12 po. Si Boss Rick. Ano, okay na Boss Rick? Ano, kape muna tayo? Hindi, wag daw. Salamat. Thank you. Samsung Galaxy A12, basag yung LCD. Alam na this. Ang mahiwagang palundot. Ya. Check. Walang SIM card lang. Memory card. Using our metal spudger, makakapili kayo nito. Susunod to, gagawa ko ng sarili kong tools para makapili kayo. Then Samsung A12, how to disassembly, how to pull tear down. Check ninyo yung lines. Mas maganda meron kayo ganitong tools. Kaya watch out na lang ninyo yung aking ilalabas ng mga tools. Pwede kayong bumili ng mga tools na gagawin ko, pambaklas. Hindi ko na rin kanina na videoan sa akin yung Realme 6 na auto restarting. Sayang yun dahil may bisita tayo at nagmamadali kanina, pati yung Infinix kanina na Infinix hindi ko malaman kung ano model, latest model. Sayang din yun, dinis-assembly natin, hindi rin natin nakuha na ng video. Yung pag-angat pala, bigay ko sa inyo yung helping tips. Yung pag-angat, kapag nabaklas yung gilid, itong gilid, huwag nyong bibiglain. Halimbawa, Samsung A12, meron siyang fingerprint, iingatan nyo kagad. Yan yung iingatan nyo. Hindi nyo pwedeng baklasin or kaya persahin kagad dahil pwedeng mapunit yung kanyang fingerprint. Kaya laging tatandaan. Then, remove lang ng tweezer. Dito nyo i-remove sa gilid, huwag doon sa may mismong flex, mauputol to. Click lang ninyo yan, madali lang tanggalin yan. At huwag rin yung panggigigilan, light ng mga girlfriend at asawa ninyo, dahil masisira yan. At nagpapasalamat tayo sa mga agang customer. Puyat pa talaga ako, antok pa ako. Pero meron tayong customer kanina, sobrang aga. Naobliga akong bumangot. Tapos once na natanggal na yung na-remove na yung all torch or screw ng Samsung A12 ninyo, gamit kayo ng isang metal spudger na klase. Then angat lang ninyo to. Check ninyo mabuti baka meron pang naiiwan na screw or torch na nakalagay dyan. Hindi nyo mababaklas. Ito yung plastic cover sa motherboard. Same din sa lower down, kailangan nyo i-remove yung torch. Ginising tayo pala kanina. Ginising ako ng alas 5 na madaling araw. Yung customer papagawa. Isipin ninyo, 5 AM in the morning. Alas katutulog ko lang. Then remove yung battery connector. First yan. Once na hindi kasi nire-remove nyo or kaya nire-remove nyo kagad tong connector ng LCD. Di ba alis sa A12 double, tinatawag natin siya dual connector. Dahil kabilaan siya. I-remove lang ninyo using plastic spudger. Ito naman pala yung plastic spudger. This is na shorted tools o kaya grounded tools. Dahil plastic siya, wala siyang connection. At hindi na siya totally original yung LCD. Kaya madali siyang mai-remove. Makita ninyo, naiangat ko kagad yung LCD niya. Mukhang napalitan na rin to. You see? Ganun lang kadaling i-remove yung LCD. Then lilinisin na lang yung mga sided. Sobrang dumi Kaya pagka magpapag kayo LCD, kailangan tiyakin nyo malinis to. Para hindi matanggal kagad yung LCD na ikakapit ninyo. Nalagyan ko lang ng dual adhesive tape. Yung lahat ng sided. Pang support yan para sa LCD screen sa ilalim lang ng Samsung A12. Bago ko install yung aking pambombang mahiwaga, bombayin muna natin para matanggal yung alikabok.
Samsung A12. Yung binabanggit ko na double connector mula dito sa baba saka sa taas. Lulusot lang nyo rito sa dulo. Ingatan lang nyo maigi. Tapos ang paglapat, kailangan i-check nyo maigi. Then kailangan lagi nakarelease yung battery connector bago nyo i-connect yung mga connector ng LCD sa motherboard at PCB board. Second to, PCB board. Then ibabalik na natin yung kanyang mga cover ng PCB board. Then bago natin ilagay yung cover niya sa cover sa motherboard, kailangan natin bombahin muna. Then salpak na lang din to. Kailangan nakakonect. Check nyo maigi kung nakakonect yung battery. Dahil kung hindi nakakonect yan, hindi po mag-open yan. Kaya katuloy nakakonect. Check natin. Then yung paglagay pala, ito. Ingatan nyo to set ng ano yan. Flex and fingerprint. Ito na yung finished product natin ng Samsung A12. Magpalit tayo ng LCD. Then check ninyo maigi yung mga touchscreen bago ninyo i-fix. Pero dito, meron tayong under observation ng 1 to 2 days. Pero yung iba 3 days talaga ginagawa.